Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Sorry ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit kasi nag-move ako dito sa Ontario and nag-start na ako ng trabaho. Ito nga pala yung bahay namin na inuupahan. May kasama ako dyan na 3 babae, mga katrabaho ko lang din. Tignan nyo. Ayan, bali ngayon papunta na ako ng trabaho kasi iba yung duty ko kasi laging ang pasok ko 9 AM to 5 PM. So, ayun, konting adjust lang. Tapos, ayun, pakita ko sa inyo yung pinapasukan kong trabaho. Tapos kung ano yung mga dinadaanan ko dito araw-araw. Ayan guys, bali ayan yung view ko araw-araw dito pagka naglalakad ako papunta ng trabaho. Tapos ayan, sa ngayon nakikita nyo pa yung lupa dito tsaka mga damo kasi wala pang snow. Pero after ilang weeks or maybe next month, November, baka mag-start na dito mag-snow. Kasi sa ibang part ng Canada nag-i-snow na. So ayun, punta na tayo sa trabaho ko. Pala guys, 2 linggo na ako dito sa trabaho ko and nakapag-adjust na rin naman ako kahit papaano, especially sa bahay kasi first time ko magbukod tapos makikisama ako sa mga iba. Pero mga Pilipino lang din naman sila kaya hindi ako nahirapan masyado and hindi naman kami nakikita-kita masyado sa bahay kasi magkakaiba kami ng pasok sa trabaho. Kakahingal maglakad. Pakita ko rin pala sa inyo sa susunod yung kwarto ko. Magro-room tour ako para kahit papaano may idea kayo sa mga gustong umupa and then kung magkano yung rent, tas kung gaano siya kalaki and kung ano yung mga inclusion niya sa binabayaran ko. Pero ngayon, pakita ko muna yung store ko sa inyo. Nakita nyo naman kanina yung uniform ko, di ba? For sure may idea na kayo kung saan ako papasok. Grabe ang lamig. Ayan guys, andito tayo ngayon sa highway. Ito yung highway papunta sa trabaho ko. Kasi yung location ng trabaho namin, kasi alam nyo yung location namin na to, parang parang kahabaan siya ng NLEX or SLEX, alam mo yun. Isang mahabang highway tapos nandun yung store namin sa parang yung sa Pinas, diba? Parang sa mga gasolinahan, ganun. Kumbaga parang mahabang highway siya, tas nilagyan lang siya sa area to ng mga store. Ayun, ganun yung itsura ng lugar namin dito. Kaya wala masyadong mapuntahan dito or mapasyalan. Alam mo yun, parang kang binato sa lugar ng kalungkutan. De, pero ayun, yung alam mo, parang nasa Pinas ka, dinampot ka, tapos binato ka dito kasi malayo sa nakasanayan ko sa Pinas. Na ayun, ang daming pwedeng gawin sa mga lugar na kung nasan ka. Kasi dito wala ka talagang magagawa. Ang meron lang kumbaga ilang kainan, tapos meron ding ilang mga pasyalan, wala eh. Meron kaming downtown dito pero yung downtown dito parang ano lang siya, simpleng downtown lang na parang inabandon na ng gobyerno. Pero kompleto rin naman, may bilihan ng damit, may hospital, may simbahan, marami ding iba. Tapos bukod doon, ano pa bang meron sa amin? Meron din ditong gasolinahan. Ayan, pagka wala kang magawa sa bahay, tambay ka sa gasolinahan. Tapos meron din sila dito parang isang malaking Ace Hardware. Meron silang parang malaking Ace Hardware. Tapos kung may sakaling may kailangan kang bilhin, tapos pag bored ka, pwede ka umikot ng supermarket, tingin-tingin ka ng presyo ng bilhin kasi baka di na kasi yung budget mo. Ayun lang, yun lang yung mga mapaglilibangan mo dito.
Tapos pag nagutom ka, punta ka ng McDo. Meron ding Pizza Hut. Tapos ayan, AMW, ayan. AMW. Para siyang Burger King sa Pilipinas. Ayan, ayan lang yung mga pwede nating tambayan. Nakakalungkot lang yung lugar na napuntahan ko, pero ganun talaga. Kahit pa paano kailangan makapag-adjust. Lahat naman ng sacrifice may kapalit. Hindi pa sa ngayon, pero soon. Kaya ayun, focus na tayo sa trabaho ngayon. Yun lang naman din ginagawa ko kasi dito sa Canada parang nakakatamad din gumala. Kasi napakalamig. Maliban kapag summer, ganun. Pero sa ngayon, after work ko, umuwi naman ako, tapos diretso tulog eh. Kasi parang nakakapagod yung panahon dito. Parang masarap ipahinga ng ipahinga. Kasi sobrang lamig. Tapos ayan, may Holiday Inn. Kung bored ka na sa bahay mo, mag-check-in ka na lang. Para kahit pa paano, malibang ka. Tapos ayun, maganda naman yung view dito. Pero yun, tititigan mo lang talaga yung view. Wala kang ibang gagawin, titigan mo nang titigan yung view araw-araw. Kasi parang puro sa nature. Pero yun, ang pinunta naman natin dito, trabaho. Kaya wala tayong karapatan magreklamo. Alipin tayo na sa labi. Kailangan natin kumita at makapag-ipon para sa future natin. Kaysa magpakasaya tayo ngayon, tapos sa future natin maranasan yung ganito. Buti na ngayon natin itong maranasan, at least sa future natin kahit pa paano giginhawa tayo. Tapos ayan, meron ding simbahan. Parang Catholic church yan eh. Ayan, parang Catholic church. Tapos sa downtown may nakita akong church na pinagsisimbahan ko. Ayun, ang laking adjustment lang to para sa akin kasi hindi ganito yung nakasanayan kong mundo. Nakasanayan kong mundo yung magulo. Paglabas ko may inuman, may nag-aaway, may nagbubungangaan, ganun. Kaya napakalayo. Pero yun, lahat dinadaan ko na lang sa prayers na makasurvive and makayanan ko yung ganitong sitwasyon na hindi naman ako lugi sa sitwasyon ko. I mean, makapag-adjust lang ako agad sa ganitong sitwasyon na kumbaga real life. Wala mo nang laro, wala mo nang happy. Kaya malapit na ako sa trabaho. Pakita ko sa inyo yung trabaho namin. Tapos tapat ng trabaho namin, Walmart. Para siyang supermarket sa Pilipinas, pero hindi siya ganun kakompleto. Kasi nga, probinsya na, kaya limited lang yung mga product. Swertiya mo pag nag-grocery ka tapos bagong deliver, makakapili ka ng mga gusto mong bilhin. Ayan, dito na ako malapit sa trabaho. Hindi ko kaya may sasama sa loob kasi nga bawal dun. Tsaka hindi ko pa sanay yung mga tao na katrabaho ko dun. Baka merong ayaw mabidyohan or bawal talaga. So hanggang labas lang muna tayo, guys. Dito kailangan pag may nakasalubong ka, babatiin mo ng babatiin. Bawal lang isnabero dito. Kailangan makipagbatian ka talaga. Ayan, nandito na ako sa trabaho. Maaga pa naman. Sakto lang yan para makapagpahinga. Ang walking distance ko nga pala araw-araw nasa 20 minutes. Okay na din, at least na exercise. Ewan ko lang pag may snow, baka hindi lang 20 minutes kasi mahirap maglakad. Hindi pa tayo ready sa winter. Ayan, pakita kasi niyo yung trabaho ko.